Mga ka-Clover, sa mata ng marami, ang mga pusa ay hindi lamang alagang hayop, kundi mga nilalang na may koneksyon sa espiritual at mahiwagang mundo. Sa kulturang Pilipino at iba pang bahagi ng Asya, naniniwala ang ilan na may kakayahan ng mga pusa na makaramdam ng mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Mga enerhiya, espiritu at paparating na pangyayari. Ngunit hindi lahat ng kilos ng pusa ay nakakaaliw o nakakatuwa. May mga pagkakataon na ang kanilang mga galaw ay itinuturing na masamang pangitain, na maaaring magbigay, babala ng paparating na sakuna, malas o negatibong enerhiya sa tahanan. Alamin kung alin sa mga kilos ng iyong pusa ang maaaring nagbabadya ng masamang palad. At kung ano ang maaaring kahulugan nito, ayon sa paniniwala na nakakarami. May mga pamahiin din tungkol sa mga ginagawa ng pusa na itinuturing na malas o babala ng hindi magandang mangyayari. Ito ang ilan sa mga kilalang malas na pangitain kaugnay sa kilos ng pusa. Kapag ang pusa ay biglang umalis o lumaya sa bahay, pinaniniwala ang may paparating na sakuna, problema sa pamilya o may negatibong enerhiya sa tahanan. Ang pag-alis o paglaya ng pusa mula sa bahay ay may ilang kahulugan batay sa pamahiin, espiritual na pananaw, at pati na rin sa Feng Shui. Espiritual na kahulugan o pamahiin. Nag-absorb na ng malas o negative energy. Isa sa mga pinaniniwalaan ay kaya umalis ang pusa ay dahil nakuha na niya ang malas o masamang enerhiya sa bahay. Para bang isinama niya ito palabas upang protektahan ang pamilya. May mga paparating na problema o sakuna. Ayon sa matatanda, kapag bigla na lang lumayas ang isang pusa na dati namang malapit sa may-ari, maaaring may babala ng trahedya o pagkakasakit o kamalasan. May nararamdaman ng pusa na hindi mo nakikita. Dahil sensitibo ang pusa sa presensya ng mga espiritu. Maaring nakaamoy o nakaramdam ito ng hindi magandang enerhiya o nilalang kaya umalis. Sa Feng Shui interpretasyon, enerhiya ng bahay ay imbalance o mabigat. Kapag ang pusa ay biglang lumayas, sinasabing may imbalance sa chi or energy flow ng tahanan. Maaaring may sobrang negative energy, clutter o sira sa layout ng bahay na nagpapahirap sa pusa. May mga taong may toxic aura sa bahay. Ang pusa ay tumatambay lang sa mga lugar o taong may light and positive energy. Kung lumayo siya, maaaring may emosyonal na gulo o negatibong damdamin sa loob ng bahay na nararamdaman niya. May kahulugan din ito na naganap ng bagong misyon. Sabi sa ilang espiritual na paniniwala, ang mga pusa ay may sariling purpose o mission sa buhay ng tao. Kapag tapos na raw ang papel nila sa iyo, halimbawa, napagaling ka nila o nalampasan mo na ang isang pagsubok, aalis sila para tumulong naman sa iba. Kung ang pusa naman ay tumitig sa isang lugar at tila may nakikita, sinasabing nakakaramdam ng espiritu ang pusa. Kung tumitig ito sa isang sulok na wala namang tao, maaaring may elementong hindi nakikita na maaaring malas o masama. Merong stagnant o negative energy or chi sa lugar na yon. Sa Feng Shui, ang mga sulok ng bahay, lalo na kung madilim, masikip at hindi nalilinis, ay maaaring pamahingahan ng stagnant energy. Kapag ang pusa ay biglang tititig doon ng matagal, sinasabing nararamdaman niya ang imbalance sa enerhiya na maaaring makasama sa kalusugan o kapayapaan ng tahanan. Ang mga pusa ay may third eye o
heightened sensitivity sa mga bagay na hindi nakikita ng tao. Kung matagal silang nakatitig sa isang sulok o kisame, maaaring may presensyang hindi pisikal sa lugar. Kapag ang pusa ay paulit-ulit naman na umuungol o nag-iingay sa gabi, maaaring babala ito ng kamatayan o may masamang balita na darating, lalo na kung ito ay tila panagoy at walang malinaw na dahilan. Ang umuungol o nag-iingay na pusa sa gabi ay may iba't ibang kahulugan depende sa pananaw, pamahiin o espiritual at sa feng shui. Bagamat may natural na dahilan, may mga mas malalalim na kahulugan na ikinukonekta sa ganitong kilos, lalo na kung tila kakaiba ang tunog o paulit-ulit ang pag-ungol. May espiritual na kahulugan at pamahiin. Babala ng kamatayan o trahedya. Isa sa pinakamatandang paniniwala ay kapag may pusa na umiiyak o umuungol sa gabi, lalo na kung malapit ito sa bahay mo, ito'y babala ng kamatayan o pagkakasakit sa isang miyembro ng pamilya. May nararamdamang espiritu o nilalang. Kapag ang pusa ay nag-iingay ng parang balisa sa gabi, pinaniniwala ang may hindi nakikitang presensya sa paligid. Espiritu o kaluluwang pagala-gala at sinasabi ng pusa ito sa paraang alam niya. Nagbibigay babala o proteksyon. Sa ibang pananaw, maaaring ang pusa ay hindi nagdadala ng malas, kundi nagbibigay babala para maalerto ka sa isang bagay na hindi mo alam, tulad ng enerhiyang masama o paparating na problema. Sa interpretasyon ng feng shui, enerhiya sa gabi ay sobrang yin. Ang gabi ay yin energy. Madilim, malamig at tahimik. Kung ang pusa ay nag-iingay sa ganitong oras, sinasabing maaaring may sobrang yin o imbalance ng enerhiya sa bahay. Kaya siya nababalisa. May movement ng chi sa bahay. Kung palaging nangyayari ito sa isang particular na oras o lugar, maaaring may blockades or hindi magandang daloy ng chi or energy. Posibleng may kailangang linisin, ayusin o palitan sa bahay. Ngunit may iba din naman itong dahilan na natural na dahilan po na may simbolikong kahulugan. Naghahanap ng kapareha or inhip. Kapag ang pusa ay hindi pa na-spay or neuter, maaaring umiyak ito dahil sa biological instincts. Ngunit kahit natural ito, sinasabi ng ilang espiritual na pananaw na ang ganitong sigaw ay naglalabas ng matinding damdamin o emosyon sa bahay, lalo na kung may tensyon sa pamilya. Ganon din po ang aming mga pusa kasi every month talaga nag-i-inhit talaga ang ating mga pusa, lalo na sa mga babaeng pusa, kapag hindi pa natin sila napapakapon. Kaya nag-iingay talaga sila kapag sa gabi, kahit hindi po sa gabi, sa araw. Ganon din po sila. Pero lalo na po kung ang pusa nyo ay nakapon naman at ganito po ang kanilang ginagawa, yun po ang mga dahilan na hindi magandang pangitain ang dahilan ng kanilang pag-iyak o pag-ungol. Kung ang pusa ay biglang nangangalmot o umatake sa may-ari ng walang dahilan, ito ay isang indikasyon na may paparating na masamang enerhiya o may kakaibang presensya sa paligid. Sa feng shui at ilang espiritual na pananaw, ang pusa na biglang nakakalmot o umatake sa may-ari, lalo na kung walang malinaw na dahilan, ay itinuturing na sinyalis ng imbalance sa enerhiya ng tao o ng kapaligiran. May strong negative energy or shachi sa paligid mo o sa bahay. Kapag ang pusa ay biglang nagiging agresibo, ito ay maaring palatandaan na nararamdaman niya ang presensya ng malakas na malas o stagnant energy sa bahay o mismo sa aura ng may-ari. Pusa bilang energy detector. Ayon sa feng shui, ang mga pusa ay sensitibo sa chi at kung mayroong sobrang heavy na negative energy,
maaari silang maging balisa o agresibo. Kung ikaw ay laging stress, may mabigat na dinadala sa isip o emosyonal na pagod, maaari itong na-absorb ng pusa at biglang depensa o refleksyon. Inaatake ka niya bilang paraan ng pagbibigay babala o pagpukaw ng iyong awareness. May enerhiya ng bahay ay magulo o hindi balanse. Ang agresibong kilos ng pusa ay maaaring sinyalis na hindi balanse ang yin at yang energy sa tahanan. Maaring masyadong madilim, magulo o may emosyonal na tensyon sa mga taong naroon. Kapag hindi magandang pagkakaayos ng furniture sa inyong bahay, ito ay energy blockers. Sa Feng Shui, kung ang mga gamit sa bahay ay nakaharang sa natural na daloy ng Qi, lalo na kung barado ang main door o hallway, maaaring makakaapekto ito sa mood ng pusa. At sa halip na maging kalmado, nagiging agresibo sila dahil sa energetic pressure. Kung ang buntis naman ay malapitan ng pusa, lalo na sa tiyan, maaaring maghisanhi ito ng komplikasyon sa pagbubuntis. Sa Feng Shui at espiritual na pananaw, ang paglapit ng pusa sa isang buntis ay may magkahalong interpretasyon naman. Maaring positibo o may babala, depende sa kilos ng pusa at enerhiya sa paligid. Kung ang pusa ay kalmado, banayad at malambing sa buntis, itinuturing ito bilang magandang senyales sa Feng Shui. Pinaniniwalaang kinikilala ng pusa ang bagong buhay at inaabsorb niya ang anumang negative energy na maaaring makaapekto sa ina at sanggol. Sinasabing pinoprotektahan ng pusa ang buntis mula sa masamang espiritu o enerhiya sa paligid. Ang pusa ay maaaring gumaganap bilang spiritual guardian na tumutulong sa pag-stabilize ng Qi or energy flow sa katawan ng buntis. Ang isang babala ng imbalance kung pusa ay balisa o paulit-ulit ang paglapit. Kung ang pusa ay tila hindi mapakali, paulit-ulit ang paglapit at pag-alis o tila may hinahanap sa tiyan ng buntis, maaaring sinyalis ito na may energetic imbalance sa buntis. Maaaring stress, takot o emosyonal na pagkalito. Ayon sa Feng Shui, maaaring sobrang yin energy ang naramdaman ng pusa na hindi mainam para sa kalusugan ng ina o ng bata. Ano ang ibig sabihin nito? Maaaring kailangan ng energetic cleansing o Feng Shui adjustment sa bahay upang maging balanse at ligtas ang enerhiya para sa pagbubuntis. Ito ang tips sa Feng Shui para sa buntis at alagang pusa. Panatilihing kalmado ang paligid. Soft music, natural light at malinis na espasyo. Huwag hayaang matulog ang pusa sa mismong tiyan ng buntis. Kapag ang pusa mo naman ay palaging nasa ilalim ng kama, may naniniwala na kung ang pusa ay ayaw lumabas sa ilalim ng kama, baka may masamang enerhiya sa bahay o sa mismong may-ari. Kapag ang pusa ay palaging nasa ilalim ng kama, ito ay may spiritual at Feng Shui na kahulugan na konektado sa enerhiya ng lugar, emosyonal na estado ng may-ari, at kung ano ang nais ipahiwatig ng pusa. Narito ang mga positibong ibig sabihin nito. Mayroong stagnant o negative energy sa silid de lugan. Sa Feng Shui, ang ilalim ng kama ay dapat malinis, walang kalat at bukas ang daloy ng Qi or life energy. Kung ang pusa ay palaging nandoon, maaaring may naipong stagnant energy or Qi o hindi gumagalaw na enerhiya sa ilalim ng kama na sinisipsip o sinusubukang i-neutralize ng pusa. Maaaring ito rin ay energy ng lungkot, takot o hindi natutulog na stress ng may-ari ng kwarto. Sa espiritual na pananaw, kapag ang pusa ay tumatambay sa ilalim ng kama, posible rin na pinoprotektahan niya ang may-ari mula sa negatibong enerhiya habang natutulog. Ito rin ay maaaring kilos ng
pagbabantay sa astral energy ng taong natutulog, lalo na kung madalas kang nananaginip o madaling magising. May yin energy sa kwarto. Ang ilalim ng kama ay madilim at tahimik, kaya ito ay bahagi ng yin space or malamig, kalmado, passive energy. Kung ang pusa ay palagi doon, maaring masyadong yin ang buong silid na hindi balanse para sa malusog na pamamahinga. Kung ang pusa ay tila balisa, palaging nagtatago at ayaw lumabas, posibleng may energy presence o spiritual na elemento sa kwarto na hindi mo namamalayan. Maaring ito rin ay refleksyon ng emosyonal na estado ng may-ari, anxiety, pagkalito o emotional block. Ano ang maaaring gawin sa feng shui? Linisin at i-declutter ang ilalim ng kama. Huwag maglagay ng mga kahon, sapatos o lumang gamit sa ilalim. Panatiling bukas ang daloy ng energy. Pang-absorb ng negative energy o Himalayan salt. Pwede rin yung asin kung wala kayong Himalayan salt. Kilos ng iyong pusa ay nagbigay sa iyo ng mga pagdududa o takot dahil sa mga masamang pangitain o kahulugan. May ilang mga pangontra at hakbang na pwedeng gawin upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong tahanan. Narito ang ilang mga suhestiyon. Salt water. Maglagay ng asin sa isang mangkok ng tubig o sa baso at ilagay ito sa mga sulok ng bahay. Ang asin ay kilalang pang-absorb ng malas at nagdadala ng proteksyon. Tiyakin na malinis at maayos ang paligid. Alisin ang mga bagay na nagdudulot ng paggalito o sobra-sobrang yin energy. Ritual at pagdarasal. Daily affirmations. Magdasal o magbigay ng positibong affirmations araw-araw upang palakasin ang enerhiya ng tahanan. I-focus ang iyong mga saloobin sa pagdadala ng positibong vibes at kasaganaan. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maibalik ang balanse at positibong enerhiya sa iyong tahanan na maaari ring makaapekto sa kilos at ugali ng iyong pusa.